Magandang araw po ulit. Ang topic natin ngayon ay itong steel deck or metal deck. Ito yung profile ito yung profile ng metal deck. Ano to kay Dean Steel. Sa kanyang website ko to kinuha na estilo. Profile ng metal deck na ito 955 mm ang effective coverage niya or ibig sabihin effective coverage niya, ito yung lapad na nakalis na yung kung saan yung parang ang groove niya, yung parang dila at saka yung kanyang groove na pagsakluban. 955 mm sukat lapad. Ang kapal naman mula nakapatong dun sa nakapatong dun sa beam ay 50 mm ito. Ayan, 50 mm. Tapos kung tiniyan sa baba ito, kung makita nyo to, temperature bars, kasi naka-screen recording ako pero may video ako may video ako mamaya na kung paano siya ikakabit, paano siya i-estimate, paano siya i-cutting list. Ngayon ito, may temperature bars. Ito yung mga steel mesh or mga wire mesh, steel matting na nakapatong sa kanya. Ni-record ito ni Dean Steel. Tapos yung concrete niya 20.7 megapascal minimum. Ang 20.7 nasa yan, nasa 3,000. Minimum 'yun. Ang class A natin umaabot ng 3,500. Pero yung class B natin hindi aabot ng 3,000 PSI. Ibig sabihin, pinaka-minimum natin kung mano-mano, job mix, hindi yung mga ready mix, class A ang gagamitin na konkreto. Pero mamaya ipakita ko pa rin yung yung una kong ginawa. Nilagyan ito ng may mga bakal, yung paano nilagay, paano dinitalye ni designer yung bakal. Pero malamang kung steel deck gamit nyo, malamang may bakal na rin yan. Kung may design yan, nilagyan designer yan ng top bars. Ito kasi nakalagay itong nakit pansin temperature bars. Ito yung ito yung mga steel matting, mga mesh na na nilalagay. Ito yung pang support doon sa sa tension. Ayan. Ito pa yung isang design ng ito pa yung isang design ng metal deck. Ayan. Ito yung profile niya. Yung effective coverage 445 mm or 44.5 centimeters. Ayan, 50 mm din yung kanyang kapal ito. 50 mm din. Tapos ganito rin yung kanyang konkreto ang required. Meron din siyang temperature bar. Tapos ito yung isa 900 mm or kulang 90 cm, kulang-kulang 1 meter. Yan, ito yung profile niya. Tapos yung effective coverage, ganun din yung temperature bars niya, tapos yung bakal, yung konkreto. 20.7. So subukan niyo calculate 20.7 multiply niyo sa sa 145. Nasa 3,000 piece ayan. Tapos nasa website ko to na nakuha ng mga picture nito ni Dean Steel. Ito pa isa pang ito naman yon 25 250 mm or 25 centimeter yung coverage niya. Ito rin yung style ng profile ng metal deck. Ang section nito nakaparal ito ha, itong section nito nakaparal ito sa sa design ni
ni metal deck. Yan, ganun din yung kanyang ano, may temperature bar din siyang binilugan ito. Tapos ganun din yung konkreto. Kahit anong lapad, anong coverage ng ano, anong coverage ng metal deck, parehas lang yung ano, parehas lang yung ginamit ni supplier na tibay ng konkreto. Tsaka pinapalagyan ng temperature bars. Yan, dito ko nakuha kay ano yan. Ito yung website nila. Ano mang website nito? homebuildingphilippines.com. Yan. Dito ko nakuha. Ngayon, punta tayo sa video kung paano tayo mag-cutting list ng ano, ng metal deck. Ngayon, babalikan ko itong iba dito mamaya. Tapos yung ginawa ko, itong ginawa kong cutting list ng metal deck, may design ito ni designer. Sana hindi ko mapagalitan ng designer. Ginamit ko sa pag-vlog yung kanyang design. Sige, magbibideo muna ako. Ito yung itsura ng ano, ng pinagkatinglisan ko ng metal deck. Mapansin nyo, itong guhit na to, continuous ano to siya, continuous beam ito. Ito continuous beam na kasi naka-grid line. Ito continuous beam. Ito continuous beam. Lahat ng nasa grid line continuous beam yan. Tapos ito beam din ito. Ito beam. Yan, itong beam na to, beam, 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 beam. Ito beam yan. Yan, ito beam din to. Kasi hulwi ito eh. Kaso lang walang metal deck kasi sa salamin yung ano nito ni boss. Yung kanyang design. Ngayon, ito yung pagcutting list ko sa kanya. Paano siya kinaka-cutting list. Kasi as per sa design ni designer, ganito, example lang muna tayo. Halimbawa, ito yung beam. Kahit kayo rin, kung wala kayong plano, ito rin gagawin nyo. Ito, mas mahaba to. Ito beam ito eh. Ito beam ito. Ito beam ito. Beam din ito. Pero hindi ito yung ginawan ko ng cutting list ha. Beam. Ito lahat yan beam. Beam. Ngayon, kung anong orientation ng beam, mas mahaba yung span ito kaysa rito. Dapat ang orientation ni metal deck, dito siya nakapatong. Yan. Nakapatong siya dyan. Ang sign sa plano, nakaganon yung sign ni plano. Yan. Ibig sabihin, ang orientation niya pag ganon. Yan. Ganon si plano maglagay. Along short span palagi. Tapos kung dito naman, kung halimbawa lagyan nyo rito ng metal deck, ito may metal deck to lahat, ganon din ang design. Ang itsura ng sign. Ibig sabihin, doon siya nakapatong. Ito, dito siya nakapatong. Ito, dito nakapatong. Ngayon, alamin natin maya kung gaano kahaba yung ipapatong natin required ni steel deck or metal deck. Yan. Ngayon, babalik ako sa example ko ngayon na ito yung ginawa kong steel deck. Sana makita nyo. Ito, yung reed na yan, steel deck lahat yan. Steel deck lahat yan. Ito steel deck to, ito steel deck to. Ganon yung patong steel deck kasi maiksing span to, mahabang span, mahaba ito. Nakaalong short tayo palagi. Kaya yung patong natin, dito natin pinatong sa beam. Yan, beam ito, nakatungtong sa beam yan, nakatungtong sa beam ito. Ngayon, magsasample ako sa inyo kung paano ko siya kinating list. Pag cutting list ko sa kanya, gumawa ako ng per span. Yan. Ito, gumawa ako ng marking. Ginawa ko ng SP ito. Span, ibig sabihin span. Gawa ko lang yun SP-1. Ito yon. Yung SP-1 ko, ay mag-rotation ko ito ha. Ito. Yan. Ito yung itsura ng metal deck. Yan, ito yung ginawa kong span. SP-1, SP-2, sinunod-sunod ko to siya kasi ito beam ito. SP-3, yan, SP-4, SP-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, ito lang sa kanya, 18, tapos 19, 20, 21. Yan, 21. Ngayon, ang ginawa ko nito, kasi ang sukat na yung sa coverage kaya na ni effective coverage kaya na ni Metal Deck, ito yung ni-required ni designer. Ito yung nasa design niya. Yan. Ito yung nasa design niya. 995 meters ang ginamit ko kasi mahilig ako sa meters. 995. Ang requirements namin ito ay ang kapal niya, ang thickness niya ay 0.8 mm. Pero si owner, ginawa niyang 1 mm ang kapal para hindi gaanong less dun sa support tukod sa ilalim. Pati tukod mamaya i-discuss ko mamaya. Ngayon i-discuss ko tong ito GIDS Grid 40 siya, yung schedule na dinesign ni designer para doon sa metallic na ito, sa plano na ito. Ayan, babalikan ko kung paano siya cutting list. Sa SP1, ito yung SP1 ko. Yan, sunod-sunodin ko na. Para mo sunod-sunod. Ito, mas gusto ko sanang i-presentation nga ito sa computer. AutoCAD gamitin ko kaso lang wala akong computer. Kaya mano-mano, kung ano lang available dahil may nagtatanong kasi, may nagko-comment, nagtatanong kung paano ikakabit. Ngayon, ito yung ito yung pagka-cutting list ko sa kanya. Yung SP1 ko, ang may lagay ko metal deck, pag ganun siya dito kasi ipatong yan yung red line, makita nyo, tapos may black line dito, red line nilagay ko, yun ang tumungtong doon sa beam. Yan, nakatungtong sa beam yan. Ngayon, ang ordinasyon ng metal deck pag ganun, kasi ito yung maiksing beam, hindi man pwedeng pag ganun kasi mababali yan, dapat pag ganun siya. Ang magkasa sa kanya, ang gamit na sa link nito, na 0.995, isa, dalawa, tatlo. Ngayon, ang request ko ay 2 piraso lang. Ito. Pero ang magamit sa kanya 3 para makatipid. Tingnan natin paano makatipid. Itong espito ko, ngayon, naisama ko sa compute yung opening sa electrical. Ito sa electrical ito. Na 5 chase. Kasi electrical room to Ang matitira nito, kasi 1, 2, ang matitira nito, kasi halos kalahati lang, yun ang itatapal ko rito. Kaya ang in-order ko ay 3. Yan. Ang haba naman ito na kailangan 0.963. Nakapatong na sila ito. Ito yung ginawa kong sukat. 0.963. Yan sa SP1. Ito. 0.963. SP1 yan. Tapos yung SP2 1.18. Ito niya yung SP2 ko. 1.18 na 3 piraso. Ngayon sa SP3 naman tayo. Ang orientation ng SP3 pag ganon. Dito naman siya nakapatong kasi andito yung beam. Dapat lagi siyang nasa maiksi. Yan. Ang haba naman niya ay ang SP3 ko ay 0.95 meters. Yan, 3 piraso. Isa. Kita niyo ba? Hindi pa naman kita Ito to. Isa, dalawa, 3. Kaya ito, yung SP3 ko, ito yung SP3. Isa, 3. Yan, 3 piraso. Tapos yung SP4 ko, ngayon, pag deliver nito, nakamark ito ni supplier. Kung anong SP siya, ilang piraso, para pagkabit, alam na agad kung saang span siya ikakabit. Yun, yung SP4 ko, saan yung SP4 ko itong span na ito. Ngayon, ang haba naman niya, 1.26 meters. Ganun naman yung kanyang orientasyon. Ngayon, may beam dito. Ito beam ito. Yan, beam yan. Ngayon, kinonsider ko na siya lahat. 1, 2, 3, 4. 4 na piraso yung sa SP4 ko. Ito yun. 1.26 SP4, 4 pieces. Pagdating sa actual, ikakat na lang ito dito. Ngayon, yung matitira sa cut niya kasi hanggang dito,
ikakat na rin siya, papatong naman sa beam dito. Ngayon, pakita ko sa inyo yung, ano, yung connection mamaya ng steel deck sa beam. Yan. Tapos yung hanggang haba ito. Basta ganun yung orientation natin. Ngayon, ginawa ko siya ng CAD dahil para doon sa joint sa ilalim na makakita. Yung joint ito yung dito sila naglalap ngayon. Yung bawat metal deck. Yan. Ang maging scrap natin sa metal deck na yan ay napakales pag ganitong gagawin. Ang maging scrap natin ito, may susobrang konti, kakarampot lang, itong portion na to, tapon yon. Kasi, pero ang makatabas yan, yung, yung grinder na ano, na 15 inches, 15 inches pang laki nun, angle grinder na yon. Yun ang gagamitin na pangtabas kasi pag sa maliit baka masunugan kasi medyo matkapal, matigas yung steel deck. Yun. Kagaya nito, ano ba to? Anong SP ito? Nasa pangalawang opening. SP14. Ito, yung SP14, 2.710. Yan. Yung 2.710 na yan. Baliktad no. Dapat dito. Ganyan. Baliktad basahin eh. Yan. Grid line B. Ito, 2.710. Ito ay SP14. Yung SP14 natin ay ito. Ito lang pagkatinglis yan ha. Yan. 2.17. Tatlong piraso. Check natin tatlong piraso ba. Isa. Kasi bawat isa to isang metal deck to. Yan. Isang metal deck. Ito isang metal deck. Ito kasi ano ko to eh. Dimension yan. Isang metal deck. Isang metal deck. 1, 2, 3. Tatlong piraso metal deck yan. Kaya yung SP14 ko, ito, yan, SP14, 2.710, 3 pieces. Ayun. Tapos, ang maging scrap nito, kasi hanggang dito lang yan, kasi opening to eh. Hanggang dito lang yan, ikakat yan. Ikakat naman ng grinder natin yan. Tama lang siya nakapatong doon sa required na pagpapatong doon sa metal deck. Ito yung pinaka-the best na pagka-cutting list ng metal deck. Hindi kabisado. I-order ng i-order. Bandang huli, hindi magkasya. Nalaglag dito. Naku, wala nang tibay yun. Wala nang katibay-tibay kung hindi natin makuha yung tamang hiningi ni steel deck na paglalap nila doon sa sa beam. Yun. Tapos yung support nito, ang popormahan nyo na lang, tukod na lang sa ilalim, may lagyan yung vlog bag dito, tubo or ano. Yan, 2 piraso. Pag ganito kahaba, mga 2 meters kasi baka malunduan, sayang naman. Yan, lagyan ng tukod sa ilalim, balagbag, tapos tukod, ayos na. Pwede nang buhusan. Pero yung itong mga pati dulo ng steel deck mamaya, may nakalagay din sa dulo niyan. Ipakita ko rin mamaya. Ayan. Nakuha nyo na yung paano ng steel deck. Huwag kayong yung iba kasi per area eh. Makuha nga yung area, hindi naman nakating list. Nakating list naman, sa sunod sa plano, yung pagkagawa naman ng performance natin, nawawala din yung performance. Wala rin, useless din yung steel deck. Yung iba sobrang haba, yung iba naman kinapos. Dapat alalayan talaga yung kung anong kinatanglis nyo, dapat sa actual na pagkakabit nyo ng mga beam, pag-install ng mga beam, dapat nailocate kung anong nasa sukat. Kasi sila lahat doon susunod yun eh. Ayun. Ito hanggang hanggang 21 ako. Ito 21 to. Yan, 21 hanggang 21 din yung nakatinglis ko. Hanggang 21. May yung span, yung mark ko ng span, tapos yung length ng steel deck, tapos yung quantity niya. Yan. Pinaka the best way na hindi nagtapon ng pera yung paggawa. Tapos yung pangtukod, ganito lang siya kasimple. Lagyan yung span, tapos mamarkahan ni supplier.
Ngayon, titingnan natin yung ano, titingnan natin yung design, structural design ni ano, ni designer. Ito, pansinin niyo to ha. Yung dulo nito, may butas yan na 50 mm. May nilalagay diyan. Yan, balikan natin yung nilalagay. Yun, ito, sabi ni designer, lagyan ng 8 mm end plate. Meron din sa supplier niyan, panglagay sa dulo nito. Dulo-dulo kasi apaw yung halo. 8 mm end plate. Ayan. Hindi pala 8 mm, 8 mm. Kasing kapal din na ni steel deck, pang dulo. Nilalagay sa dulo yan, may supply din si supplier niyan ng steel deck. Meron silang stock. Ngayon, ito yung design namin. Design niya. Hindi pala namin. Na sinunod ko. Ayan. Yung SD1, SD2, saka SD2, yung ano pala, yung medyo malapad, halos same yung kanilang ano, kanilang parang ano siya, pang two-way na slab. Ano lang siya, yun ang SD2. SD1 yung pang one way na ano, pang one way na style yung maiksi, yung sukat sa kabila, yung isang side tapos mahaba na, yun ang SD1, pang one way na ano, pang one way slab. Ito yung metallic na ni-record niya sa design, 8 mm. Ang binili ni boss ay 1 mm, mas makapal. Tapos ang gauge niya grade 40. Tapos meron siyang mesh na reinforce. Ito yung nakapatong na 6 mm. Ang kapal, welded ito. May space siya na per square niya ay ano, 20 mm, 20 centimeter in distance o 200 mm. Yan, tapos yung top bars niya sa SD1, yan. Ang top bars niya, ay extra bars lang ito. Ginawan ko rin cutting list to kaso lang hindi ko makita yung file. 10 mm lang ginamit niya at 300. Tapos sa SD to, 10 mm at 250. Kasi mas malapad na span yun. Parang pang two-way siya. Ang bakal nga nun, ano siya, parang maganda ito eh. Ayun. Tapos, ito pang sunod ito. Yan, ito yung di-instill din yung kanya Dick 4. Ito yung pinakaunang video ko pinakita. Ito yon. Yan, ito yung pinakaunang video. Yan, Dick 4. Kung mapansin nyo, Dick 3 ito. Itong kasunod. Yan. Yan, Dick 4. Ito to. Ito, Dick 4. Ito yung ni-required niya sa design. Ito, Dick 4. 28 mm. Ayun. Tapos, ito yung paano siya mag-ano, yung connector niya sa beam. Ang nilagay niya, 50 mm minimum na nakapatong yung gilid. Ito naman gilid. Yan. Nakapatong sa beam, nakasagad na siya sa bakal. Ayan. Itong intersection na ito. Ay, connection na ito. Yan. Tapos, ito yung bakal sa ibabaw, 10 mm at 300. Yan, nilagyan niya. Pansin nyo to. Yan, mapansin nyo to. Ito beam to ha. Yan, concrete beam yan. Itong sa gitna na ito. Yan. Kailangan nakapatong yung kilid kasi malaglag yun eh. Lagyan siya ng, ito naman yung connection sa kabila. Ayan. Yan, ganito yung itsura. Nakapatong siya minimum 50 mm. Pero sa 40 siguro parang pwede na. 40 mm. Kasi ang concrete cover ng beam natin ay ano 40 mm eh. Ayun. Tapos, yung ano ha, itong pansinin nyo, andito yung mesh niya reinforce na sa ilalim, tapos nilagyan niya ng 10 mm sa ibabaw na reinforce din. Itong mesh kasi welded to eh. Ngayon, kung hindi kaya, kasi kung magbuhos kayo 10 cm lang or 100 mm, baka hindi matabunan yung bakal, dagdagan nyo na lang. Dagdagan yung 2 cm, tabunan na yan. Ayan. Tapos, ano pa to? Ayan o.
Yun, pinakita sa ano, pinakita yung bakal na design. Itong additional, ito yung sa gitna, itong sa gitna na ito yung mesh. Pansin nyo tinurangan. Saan ba yun? Ayan. Tapos ito naman yung extra top bar na bakal na pinakita ito. Ayan. O, di ba? Ganon paglalatag ng metal deck or steel deck. Tapos ano pa itong isa? Meron pa. Ayan. Yung beam, yung steel deck thickness. Ayan. Yung bakal at saka yung wire mesh pinakita. Tingnan nyo na lang. Tapos meron pa ba? Wala na. Ayan. Sige, maraming salamat. Kung kay din still to ha, ito yung ano nila, ito yung website nila, kinuha ko lang to sa Google. Ayan, ito yung supplier. Ayun. Tapos tingnan ulit yung profile. Ito yung profile nila. Ayan. Ito yung profile. Ayan. Mili na lang kayo kung anong design gusto nyo. Ayun. Okay. Maraming salamat ulit. Maraming salamat.